Si Leilani Beauchamp ay 19 years old pa lamang nung siya nawala noong gabi ng October 30, 2021. Alam kaagad ng kanyang mga magulang na may nangyaring hindi maganda dahil kausap niya araw-araw ang kanyang mga kapatid. Pero nung araw na yun ay wala silang natanggap na kahit isang message o tawag mula sa kanya. Gabi bago siya nawala ay lumabas pa ito para sa Halloween party sa Sacramento. Isang malaking event na may layong 45 minutes mula sa kanyang bayan ng Fairfield, California. Nakita siyang umalis sa party ng umaga kasama ang dalawang lalaki na pareho aktibong Air Force Airmen na naka-station sa Travis Air Force Base. Isa sa kanila ay si Juan Para Peralta na nakatira sa Fairfield at ang isa naman ay ang kanyang kaibigan at kapwa airman na si Damian Ponders. Kilala ni Leilani si Juan at katunayang lumabas pa sila para mag-date na ilang beses. Pero may girlfriend si Juan at yun ay si Jessica Quintanilla, 21 years old at nagmula sa Pittsburgh. Nung hindi nakauwi si Leilani at hindi rin ito makontak, gabi mismo na yon ay inireport na siya ng kanyang pamilya na missing. Yun ang nagdala sa mga pulis sa bahay ni Juan sa Cascade Lane. Sinabi niya sa mga pulis na hindi niya alam kung saan pumunta si Leilani at sinabi na umalis ito sa kanyang bahay nung umagang yon. Pero ramdam ng mga investigador na may mali at hindi sila naniniwala sa mga paliwanag ni Juan. Kaya naman sa kanilang pagbalik ay may dala na silang search warrant. Ang nadiskubre nila sa bahay ay nakakabahala. Ang isang kwarto sa pangalawang palapag ng bahay ay nilinis pero hindi ganon kalinis. Nawawala ang mattress at beddings at may mga bakas pa ng dugo. Determinado ang mga investigador na may nangyaring pagpatay. Dahil sa naharap sa ebidensya kalaunan ay umamin din si Juan. Patay na si Leilani at siya ay pinatay sa loob mismo ng bahay. At ang kanyang katawan ay dinala sa Salinas. Sa kasunod na araw, October 31, bandang 5:30 ng hapon, natagpuan ang katawan ni Leilani. Siya ay binalot ng kumot, iniwan sa ibaba ng burol sa Salinas. Siya ay may isang tama ng baril sa ulo, yun lang, at doon na nagtapos ang kanyang kwento. Nasa high alert na ang mga Fairfield Police pero nakipagtulungan sa kanilang investigasyon ang Monterey Police at ang military personnel mula sa Travis Air Force Base. Hindi lamang ito local tragedy, naging multi-agency investigation na rin ito. Nung nakita ang katawan ni Leilani, halos hindi makapaniwala ang publiko dahil wala pang nangyari na ganon sa kanilang bayan. Kaya naman natakot din sila. Ang ina ni Leilani na si Violet at lola na si Monica ay nakatanggap ng pinakamasakit na balita sa buong buhay nila. It's been really heartbreaking for everyone involved. Wonderful young woman caught in a horrible situation. At makalipas ang 2 araw, November 2, nagsagawa ng public announcement ang mga pulis. Fairfield police say 3 people have been arrested. One of them, 20-year-old Juan Para Peralta, is an airman first class at Travis Air Force Base, according to a spokesperson with the base. He was arrested for accessory to murder. Halos hindi makapaniwala ang mga taong malalapit at kilala si Juan sa narinig na balita, lalo na ang kanyang mga ka-roommate. My prayers, currently the landlord here, I work every day, work nights. I barely even see the roommate. It feels very eerie because we came in here to get ready that evening, and we had no idea something had happened. And then to watch the police search your house on the cameras, like we have cameras all over the house, it was eerie. Ano kaya ang totoong nangyari kay Leilani? Kilalanin natin siya at ang mga taong involved sa kasong ito. Si Leilani Marie Beauchamp o mas kilala sa palayan na Laney ay ipinanganak noong June 12, 2002 sa Long Beach, California. Siya ay lumaki sa El Dorado Hills bago graduate sa Carmel Valley High School sa Carmel. Siya ay panganay sa 3 magkakapatid. Mahilig siya mag-makeup at magluto, lalo na kumpara sa kanyang pamilya. Sa edad na 19 ay kumuha ng kursong arts si Laney sa San Jose. Gusto niya na makapagtrabaho sa salon dahil mahilig nga siya magpaganda, mahilig sa arts at napaka-creative. Napaka-family-oriented din ni Laney at sobrang mahal niya ang kanyang 2 kapatid.
Kaya naman araw-araw niya silang tinatawagan o tinitext at walang araw na hindi niya kausap ang mga kapatid. Kaya nung Sabado na siya'y nawala at walang may narinig ang kanyang pamilya sa kanya ng buong araw, alam na nila kaagad na may nangyaring hindi maganda. Si Juan naman ay kilalang tahimik. Siya ay pinanganak sa Mexico at lumaki sa California. Sa edad na 19 ay sumali na siya sa Air Force. Ayon sa kanya, una niyang nakilala si Lainey sa pamamagitan ng Instagram. Mula sa chat ay nagdesisyon sila na magkita sa personal sa isang party. Nagkaroon sila ng relasyon pero hindi rin naman nagtagal at saka naghiwalay. Nag-move on si Juan at nagsimula makipag-date sa iba. At yun nga ay si Jessica Quintanilla. Si Jessica ay isang batang ina na nakatira sa Pittsburgh, California. Naging sila ni Juan pero masasabing on and off ang kanilang relasyon at napakakomplikado. Ayon sa mga kaibigan ni Jessica, siya ay mainitin ng ulo, overprotective at napaka-possessive. At alam ng kanyang mga kaibigan na matindi ang kanyang ugali, lalo na pagdating kay Juan. Taong 2021 muling nagkausap sina Lainey at Juan. Nag-umpisa sa casual na pag-uusap sa chat at pag-like sa mga post ng isa't isa. Hanggang sa muli na nga sila nagkabalikan. At nung nalaman ni Jessica na nagkabalikan ang dalawa, hindi siya masaya. Ayon kay Juan, hindi malinaw ang kanilang relasyon. Pero hindi tumigil doon si Jessica at sa pagsiselos. Katunayan ay paulit-ulit siya nakikipaghiwalay kay Juan. Pero sa tuwing nakikipagbalikan na naman siya, doon na niya sinasabi kay Juan na tigilan na niya makipagkita kay Lainey at tuluyan ang putulin ang kanilang komunikasyon. Pero imbis na sisihin si Juan ang kanyang galit ay ibinunton niya kay Lainey. Hindi lang ayaw niya kay Lainey kundi kinasusuklaman niya ito. Nakikita niya si Lainey na isang banta at ang galit na yon ay kalaunang nauwi sa isang trahedya. At may isa pang lalaki na nagngangalang Marco, ang nakakatandang kapatid ni Jessica, na may mga criminal history. Siya ay dati na rin nakulong dahil sa kasong attempted murder at violent felony sa ilalim ng California law. Sa oras na namatay si Lainey, si Marco ay nasa labas dahil sa parole, nakasuot ng ankle monitor at nasa ilalim pa ng State's Watch. Itong tatlo na to na si Juan, Jessica at Marco ay ang mga suspect sa pagpatay kay Lainey. Si Jessica ay kinasuhan ng murder dahil ayon sa prosecutor, siyang bumaril mismo kay Lainey nung umagang yon sa bahay sa Cascade Lane. The only thing that might be unusual about this case that you don't normally see is we have a woman that's a shooter. Ang kanyang kapatid na si Marco naman ay naharap sa kaso ng accessory after the fact at illegal possession of a firearm. Siya na patunay nagkasala at hindi siya dapat may baril. Si Juan naman ay kinasuhan ng accessory after the fact. Ayon sa prosecutor, ang kanyang naging parte sa krimen ay ang hindi pag-report sa kanyang nalalaman sa mga pulis. November 2, pinalabas si Juan dahil sa nakapagpiyansa ito ng $25,000 at saka bumalis sa Travis Air Force Base kung saan siya ay sumailalim sa close supervision. Sa mga oras na yon, ang Air Force ay nakikipagtulungan din sa mga civil authorities. Nilinaw din nila kung ano mangyayari kung ang isang airman ay pinakawalan dahil sa nakapagpiyansa. Ayon sa protocol, siya ay inaasahan na mag-report muli sa naka-assign nila na duty station at sila ay kailangan na sumunod sa lahat ng legal proceedings. Samantalang sina Jessica at Marco naman ay nakakulong pa rin sa Solano County Jail at hindi pinayagan na makapagpiyansa at pinag-aaralan ng mabuti ang ginawa nilang krimen. Ang paglilitis para kay Jessica at Marco ay nagsimula sa Solano County Superior Court, kung saan ay dinuluhan ng mga jury nung huling bahagi ng 2024 pagkatapos ng halos ilang buwan ng mga delays. Ito ay isang kaso na puno ng tensyon, pagtataksil at nakakadurog ng puso. Ayon sa prosecutor, ang kaso ay halimbawa ng nakamamatay na love triangle dahil sa matinding selos. Dagdag pa ng prosecutor na hindi kinaya at matanggap ni Jessica na patuloy pa rin si Juan sa pakikipagkita kay Lainey. Ipinunto ng prosecutor na nagsimula ang lahat mula sa mga text messages, social media DMs sa pagitan ni Juan at Lainey na siya nagpaalab ng galit ni Jessica. Ang kaso ay nakabase sa testimony ni Juan at yun ay sinuportahan ng physical evidence. Kasama na doon ang autopsy report at ang nadiskubre sa katawan ni Lainey. Inamin ni Juan na may relasyon sila ni Jessica pero ang kanilang relasyon ay magulo. Sila ay nagtalo gabi bagong pagpatay. At ayon kay Juan, ang away na yon ay siya nagtapos ng kanilang relasyon.
Doon na niya sinabihan si Jessica na ayusin ang kanyang mga gamit at umalis na sa kanyang bahay. Kinabukasan ay bigla na lamang bumalik si Jessica nang walang pasabi. Ayon kay Juan, balisa ito at hinahanap niya ang iba pa niyang gamit sa mga drawers at iba pa. Doon na sinabi ni Juan na umalis na siya. Sumagot si Jessica na siya aalis pero hindi niya binitbit ang kanyang mga gamit at doon na nag-umpisa ang lahat. Muli na namang bumalik si Jessica at saka dumiretso sa kwarto ni Juan. Doon na niya hinila ang kumot at doon na niya nakita na nakahiga si Lainey. Tinanong pa siya ni Lainey na anong meron. Ayon kay Juan, kaagad na lumabas si Jessica sa kwarto at bumalik pagkalipas ng 30 seconds lamang. Pagkabalik niya ay may hawak-hawak na siya na isang baril at saka binaril sa ulo si Lainey. Ayon sa medical examiner, napakapatal ng tama ni Lainey na halos nabasag pa ang kanyang mga bungo. Pagkatapos mabaril ni Jessica si Lainey, ayon kay Juan, sa kanya na itinutok ni Jessica ang baril at pinilit siya na pagtakpan ng pagpatay. Saad pa ni Juan, hindi lang siya ang binantaan ni Jessica kundi pati ang kanyang pamilya kung hindi niya gagawin ang inuutos nito sa kanya. Una ay binalot nila ng kumot ang katawan ni Lainey at nagmaneho papuntang Home Depot dahil gusto ni Jessica na bumili ng tarp. Kasunod nun ay bumiyahe ulit sila at ayon kay Juan, pagbalik nila ng sasakyan ay nakatutok pa rin ang baril sa kanya hanggang sa makarating sila sa Monterey County. Tumigil sila malapit sa Coral de Tierra Road na nasa labas ng kanayunan ng Salinas. Nung ibinaba na nila ang katawan ni Lainey, bigla na lamang nagsalita si Jessica na sunugin nila ang katawan. Pero hindi sumang-ayon si Juan. Dahil napakaliwanag pa noong mga oras na yon at napakadelikado. Kaya naman itinapon na lamang nilang katawan ni Lainey mga 10 metro ang layo mula sa kalsada at saka tinakpan ng mga tuyong dahon. Kasunod doon ay nagmaneho sila papunta sa bahay ng lola ni Jessica at doon na kinausap ni Juan si Marco. Ayon kay Juan, umupo sila sa loob ng kanyang sasakyan at doon sila nag-usap. Sinabi ni Marco kay Juan na akuin niya ang pagpatay kay Jessica. Alam ni Juan na gagawin lahat ni Jessica para siyang sasalo sa krimen na ginawa nito at yun ang kanyang ikinakatakot. Sa kasunod na araw, ang dalawa ay bumalik sa Travis Air Force Base. Doon na nila nakausap ang kaibigan ni Juan at kapwa airman na si Damian. Mula doon, ang tatlo ay bumalik sa Cascade Lane House. Sa loob ng kwarto ng second floor, nilinis nila Juan at Damian ang pinangyarihan ng krimen. At kasunod noon ay nagmaneho sila papuntang Viejo para itapon ang dugoang mattress sa isang dumpster. Sa panahon ng cross-examination, ang defense ay sinubukang maghanap ng butas sa version ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari ni Juan. Partikular na ang pagtanong kung may dala nga ba na baril si Jessica nung bumalik sila sa Travis Air Force Base umaga ng October 31. Tinanong ng defense si Juan kung paano mo nalaman na may baril si Jessica. Ayon kay Juan, nakita niya na nasa bulsa ng hoodie ni Jessica ang baril. Nagmaneho si Juan papuntang base habang nakaupo naman sa passenger seat si Jessica. Tinanong ulit siya ng defense na kung takot ka, bakit wala kang sinabi na kahit na ano nung nasa loob ka na ng dorm. Kasama mo na si Damian at ligtas ka sa loob ng base. Sumagot si Juan na sobra siyang natatakot at nasa labasan daw si Jessica na may dalang baril at napakadelikado. Sinabi pa niya umano kay Damian na sa kanya isinisisi ni Jessica ang lahat. Pero may sariling kwento din si Jessica at para sa kanyang version, si Juan ang mastermind. Inamin niya na pareho silang may baril noong mga oras na yon pero ayon kay Jessica, ang mga baril ay itinago ni Juan. Tinawag pa niya yon na ghost guns. Dagdag pa ni Jessica, toxic at hindi stable ang relasyon nila ni Juan. Madalas daw siya i-block ni Juan sa social media. Naglabas din ng resibo ang mga prosecutor, mga text at DMs ni Jessica kay Juan na mga pagbabanta na lumayo na kay Lainey. Sa isang message ay direkta niyang sinabi na matindi ang galit niya kay Lainey. At ito naman ang version ni Jessica sa kung anong nangyari nung umaga na nangyaring pagpatay. Ayon kay Jessica, siya ay hangover, galit at pumunta sa bahay ni Juan ng 8:30 ng umaga para kunin ang iba niyang gamit. Dagdag pa niya, pagpasok pa lang niya ay sinigawan at pinagmumura na siya ni Juan. Sinabi niya na hinahanap niya ang kanyang jade na bracelet. At sa isang punto ay nahila ang kumot sa higaan at doon niya umano nakita si Lainey na nakahiga. Sinabi niya sa korte na sinabihan niya si Lainey na nandito lang ako para kunin ang mga gamit ko.
Kasunod nun ay nakita na niya si Juan na may hawak na baril sa kanyang kanang kamay at itinutok daw kay Jessica sa kaliwang balikat nito. Sinubukan daw niyang agawin ang baril. Habang nag-aagawan sila ay natumba sila sa kama at doon aksidenteng naputok ang baril at tinamaan si Lainey. Natulala daw silang dalawa at saka tumakbo siya palabas ng bahay at saka umupo sa loob ng kanyang sasakyan habang nanginginig. At wala na umano siyang ideya kung ano na ang nangyari kay Lainey. Kasunod daw noon ay umalis sila ni Juan mula sa San Leandro papuntang San Jose at tumigil sa Home Depot para bumili ng pala at saka tumigil sa Salinas. Pero giit ni Jessica si Juan na may hawak ng baril ng buong araw. Kasunod noon ay bumalik sila sa bahay ni Jessica sa Pittsburgh. Ayon pa kay Jessica, hindi niya alam na ang katawan ni Lainey ay nasa trunk pala ng Cadillac. At nung binuksan daw ni Juan, doon na niya nakita ang kumot at puting plastic bag. Pero hindi niya alam kung anong mga laman. Sinabi niya sa korte na habang nasa apartment sila ay naligo muna siya at paglabas niya ay nakatayo na si Juan malapit sa washing machine na para bang ayaw siyang padaanin. Kasunod nun ay bumalik sila sa Cascade Lane House at umaga ng kasunod na araw nakausap na nila si Damian. Doon na nila pinag-usapan ang tungkol sa paglilinis sa pinangyarihan ng krimen. Si Damian at Juan ang naglinis ng kwarto at ang nagtapon ng dugoang mattress sa Viejo. Samantalang si Jessica naman ay kinausap ang kanyang kapatid na si Marco at sinabi na may pinatay si Juan. Pero ayaw maniwala ng prosecutor sa mga kwento ni Jessica. Dahil hindi lamang nakinig si Marco sa mga ikinuwento sa kanya ni Jessica, kundi tumulong din ito. Ayon sa investigador na may hawak ng kaso, sinamahan sila ni Juan sa lugar kung saan ay nandoon ang katawan ni Lainey. Ang katawan ni Lainey ay nakadapa at nakasuot lamang ng panty at medyas. Nakita pa umano nila na may tumalsik na utak ni Lainey at mga basag na bungo sa buhok nito. November 13, nagdesisyon na ang mga jury. At makalipas ng 2 araw, si Jessica ay opisyal na sinentensyahan ng 25 years to life na pagkakakulong. Si Marco naman ay nag-plead guilty sa pagiging kasabwat sa krimen. Noong January 17, 2025, sinentensyahan siya ng judge ng 4 years na pagkakakulong. Pero halos pinagsilbihan na niyang ibang taon dahil mahigit 3 taon na siyang nasa kustodiya. Si Juan naman na pangunahing saksi ay nakakuha ng immunity mula sa prosecution dahil sa kanyang testimony. Si Damian naman ay hindi nakasuhan pero silang dalawa ay na-kick out sa military sa ilalim ng honorable conditions. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!